Let's now bring in our next guest, Representative Joel Chua, Chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability. Kong, good afternoon. Thank you for joining the StoryCon. Good afternoon, Good afternoon, Kong. po sa inyo Congressman. at good afternoon po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Okay, Kong, first question. Talaga bang may impeachment? Because we've been talking all this time about impeachment. Talaga ba may impeachment? Is this going to move forward? We know nobody has filed anything yet. Wala pa po akong idea sa impeachment. Ito naman po kasing piniring namin kanina ay binagsak lamang po sa committee ko based po dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano ng Committee on Rules. Kaya tayo po ginagawa lamang po natin yung tungkulin natin bilang chairman ng Good Government. Congressman, tama ba yung sinabi ni VP na and backed by the former President GMA, pag resource person ka daw, you don't need to be sworn in. Ano po? Pakilinaw po. Sabi nila, kapag resource person daw kayo dyan sa mga committee hearing, hindi daw kailangan i-swear in. Ay, ako po kasi sa rules po namin talaga dapat po lahat sinuswear in. In fact, doon po sa isang rules, pagka hindi ka po pumayag ng magpa-swear in, pwede po kayong ma-cite into contempt. Kaya lang po tayo, syempre, yung nangyari po kanina, hindi na po tayo nakipag-argumento at ginalang na lamang po natin at tinignan doon yung opisina po ng Vice President bilang the second highest official of the land. In any event, kaya naman po natin siya binibigyan ng opportunity na makapagsalita kanina. In fact, napakalinyan po natin, hinayaan natin siya mag-manifest kahit na hindi po siya nag-vote. Ito po naman ginagawa po natin para kahit papano mabigay naman din po siya ng opportunity para marinig ang side niya. That is part of due process. So ano po ang next move ngayon ng House? Gayong sinabi ni Vice President, well, actually, inulit lang niya, bahala na kayo sa budget ko. Pero pinasasara na niya yung investigation. Ano yung next move ng House? Well, tutuloy lang po namin to. In fact, nag-moto proprio rin po yung committee para po dun sa DepEd base naman po sa manifestation ni Congresswoman Luistro. Okay, Congressman, would you require the Vice President to appear in your subsequent hearings? Kailangan pa ba siyang humarap? We will continue to invite her. Pero siyempre, at the end of the day, nasa kanya naman po yan kung siya po ay sisipot. At patuloy po natin re-respetuhin ang kanyang opisina. Pero ito pong pribilehiyong to, pagaya po ng binanggit ko kanina, ay hindi po magiging president po sa lahat. Okay, the Vice President by saying na huwag kayong magbigay ng budget by all means, by saying that parang sinasabi niya na she's not going to answer anything about the budget anymore. So, paano po ba yun? Well, that is for the Congress to rule kung ano po ang gagawin dito. Tayo naman po, isa lamang po tayo. Siyempre, yan po, dadalhin po sa plenaryo. So, kaya na po natin yung buong plenaryo na magdesisyon para po dyan. Kong, yung mga iba kasing resource persons nyo na pinapaharap nyo sa inyong mga committee at sa Kongreso, pag hindi humaharap, ay ini-issuehan nyo ng contempt citation and after that, a warrant para siya ay dalhin, para siya ay puwersahang humarap sa committee o sa Kongreso. Ito ba ay hindi posible sa Vice President? Itong ganitong klaseng possibility na siya ay makontempt kung patuloy siyang hindi haharap sa summons ng committee or ng Kongreso? Well, ako po kasi, ang tinitingnan ko po kasi dito yung opisina ng representante po ng ating Vice Presidente at yun naman po ay binibigyan po natin ng kortesiya. Ito naman pong pag-imbita sa kanya ay pagbibigyan din po sa kanya ng pagkakataon at oportunidad na sagutin yung mga allegations na binabato po sa kanya. At ako po naniniwala, this is a good opportunity para malinaw po niya, ma-ventilate po niya ang lahat ng issues na binabato po sa kanya. At the end of the day, kagaya po ito ng preliminary investigation sa criminal, no? At the end of the day, pag ikaw po ay hindi uma-attend dyan, parang wini-waive mo yung karapatan mo
para sumagot sa mga aligasyon sa inyo. So, kung mag-rule man yung mag-rule po yan. Magiging, ang ruling na lang po niyan, base po sa ebidensya na makukuha at makakalap po ng committee. Pero Congressman, siya na mismo nagsabi kanina na ayaw niya ng special treatment, di ba? Kung siya ay hindi iko-contempt, kung patuloy siyang hindi haharap, di ba special treatment yon? Well, kung ayaw po yan ng special treatment, dapat po makipag-coordinate siya. At dapat din po, kagaya rin po ng ginagawa ng iba, nagtitake din po ng oath. Okay. Ami? Congressman, ano po yung, you are the chair of the Committee on Good Government. Ano kaya ang impact nito sa mga iba pa ninyong mga investigation sa mga ahensya regarding the judicious utilization of public funds? Kasi baka sabihin, bakit si BP Sara ganyan ang ginawa? Hindi lang, ako po kasi kauupo ko lang Ito lang po yung bumagsak pa sa aking committee. So, syempre, pag may mga bumagsak pa pong iba, syempre, iano naman din po natin, action na naman po natin lahat yan. In fact, nasimulan na po natin, meron po tayong hinir bago po yung kay Vice President, yung Sam Selco. Okay. Ang sabi po niya kasi, sabi ni VP, parang na-prejudge na daw siya na may mali siyang ginawa. May mga binabanggit daw na, sabi niya, misfeasance, malfeasance. Sabi niya, parang na-prejudge na siya Kaya sabi niya, malakas nga, actually, Congressman, matagal ng ugong yan meron ngang impeachment. Pero solid ba yon? Puro puro daldal ba lang yun, puro hangin lang dyan sa House? Meron bang basis yun? Because she keeps repeating na there is an effort to impeach her. Yung malfeasance, misfeasance, sa malfeasance po kasi, yan po yung mga grounds para pumasok po dito po sa Committee on Good Governance. Yun po ay mga grounds para kayo po ay investigate dito po sa aking committee. So, yun naman po yung reason kanina, kaya po binabanggit kung bakit ang ating pong committee ay may jurisdiction dito po sa issue na kinakaharap po niya. Pero may basis ba yung sinasabi niya nga na talaga daw there's hindi lang daw chismis yung impeachment, talaga daw there's an active effort to impeach her? Well, wala po kasi akong personal knowledge yan. Wala naman po akong alam tungkol dito sa impeachment. Ang ginagawa ko lamang po, ito po ay bumagsak po sa committee ko. So, ina-actionan ko lamang po itong issue na to, itong subject matter na to. Okay, I guess, At Congressman... saka masyado pong maaga pa para i-prejudge, dahil first hearing pa lang po ngayon. Okay, I guess, Congressman, ang punto po ni Ami is that the mere fact that your Committee on Good Government is part of this hearing, hindi lang simpleng appropriations committee. The mere fact na yung Good Government Committee ang nandito, nag-hear ng kaso ng investigasyon nito or hearing nito, baka papunta to doon sa malfeasance. Parang ganun po. Hindi po kaya. Well, may dahilan kaya nandiyan kayo. Well, lahat naman po ng binabanggit nyo, lahat naman po yan posible. But at ako naman po kasi at the end of the day, gagawin ko lamang po yung trabaho ko bilang chairman ng Good Government. On a different topic, Kong, kamusta ang politika sa Manila? Ayan. Very interesting din ang mga developments dyan ngayon. Balitaan nyo kami, Kong. Kahit tayo lang naman nandito. Okay naman po. Siyempre, siguro mga 2 weeks na lang or 1 week na lang yata or 2 weeks talaga officially filing na. So, by that time, doon talaga malalaman natin kung sino-sino yung mga tatakbo. Okay. Si Isko, ano bang balita kay Isko? Ayun, Maynila na yun. Mukhang tatakbo. Mayor yun. Mukhang tatakbo, Mayor. Dating magkakasama yan sila ni Kong, pero ngayon ay hindi na. Dalawa lang ba yan? Ha? Dalawa lang yan tatakbo for mayor? Mukhang 4 pero yung seryoso ay si incumbent mayor at saka si former mayor. Si former mayor. Pero may dalawa pa na nagbabalak. Kong, sino kaya yung dalawa pa na yun na nagbabalak? Baka kasama po kayo doon. Yung isa po yata si Congressman Sam Bersosa. Okay. Isa po yun sa mga naririnig ko. Saka isa po si Tamundong ba yun? Tamundong yata.
Yes. Sino kaya dadali na administrasyon? Kong, o open city yan? Tingin ko yung incumbent. Incumbent. Malinaw yon. Yung incumbent ang dadali ng administrasyon. Siguro several weeks or a month ago, nag-vote na po si Mayor Hani sa Lakas. Lakas. Yes. Opo. Paano yan kung bigla nag-oath sa Partido Federal? Kasi may Partido Federal po, no? Baka hindi naman posible na may ibang kandidatong Partido Federal. Normally, meron po kasi ang alliance eh. Okay. So may mga alliance po sila. Kaya I believe na common candidate po ang dadalhin nila. Okay. Maraming salamat, Okay. Congressman Joel Chua, Chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability. Maraming salamat po. Kong. Salamat, Kong. Thank you, Maraming salamat Congressman. din po.